Tara na, samahan niyo akong silipin ang isa sa mga pinakakapana-panabik na bahagi ng paglalakbay ng mga Israelita. Ito ay isang kwento na punong-puno ng malalaking aral at, aminin na natin, mga di talaga inaasahang pangyayari. O, imagine niyo to. Nasa isang mahabang-mahabang road trip kayo. Konting-konti na lang andun na kayo sa destination nyo. Pero bigla, may harang. Kailangan yung lumiko at dumaan sa isang napakalayong detour. Nakakainis, di ba? Well, yan mismo ang nangyari sa mga Israelita sa kanilang pambihirang adventure. So ito lang sitwasyon. Ang mga Israelita, nakarating na sila sa isang lugar na tinatawag na Kadesh. Ang ganda ng pwesto nila kasi nasa border na sila ng bansang Edom. At itong Edom, ito yung perfect shortcut para makarating na sila sa kanilang destinasyon. Malapit na talaga sila. Kaya ang ginawa ng leader nila na si Moises, nagpadala siya ng isang napakaparmal at magalang na mensahe sa hari ng Edom. Ang sabi niya, "Padaan lang po. Promise, hindi kami gagawa ng gulo. Dadaan lang kami sa main road, sa highway, at hindi kami sisira ng kahit anong pananim." Napaka-reasonable, di ba? Pero alam niyo kung anong isinagot ng hari? Isang matigas at maikling sagot. Hindi. Ganun lang, walang paliwanag, walang pasensya na, basta isang malaking hindi kayo dadaan dito. Tingnan nyo ang laki ng pagkakaiba. Sa isang banda ang Israel, maayos na nakikiusap, peaceful passage lang po. Tapos sa kabilang banda ang Edom, hindi lang basta tumanggi, nagbanta pa. Subukan nyong dumaan, lalabanan namin kayo. Grabe, di ba? At dahil may utos sa kanila na bawal silang makipag-away sa Edom, ano magagawa nila? Wala silang choice. So heto na yung Great Detour. Kinailangan nilang tumalikod at simula ng isang napakahaba at napakahirap na paglalakbay, paikot sa disyerto. At dito sa bagong ruta nila, nakarating sila sa isang mataas na bundok, ang bundok Hor. Dito, isang napakalungkot na pangyayari ang magaganap sa kanilang paglalakbay. Sinabi ng Diyos kay Moises na oras na para magpahinga ang kapatid niyang si Aaron, ang kanilang high priest. Kaya naman, umakyat silang tatlo sa bundok, si Moises, si Aaron at ang anak ni Aaron na si Eleazar. Doon sa tuktok, isinagawa nila ang isang solemne na seremonya. Hinubad ni Moises yung sagradong kasuotan ni Aaron at ipinasuot yun kay Eleazar. Ito yung parang passing of the torch, yung paglilipat ng responsibilidad bago tuluyang pumanaw si Aaron. At alam nyo ba, sa loob ng 30 araw, isang buong buwan yan, ang buong kampo ng Israel ay nagluksa para kay Aaron. Ganun nila siya kamahal at nirerespeto bilang kanilang leader. Pero, akala mo may natutunan na sila sa lahat ng pinagdaanan nila, di ba? Hay nako! Hindi nagtagal, bumalik na naman ang mga tao sa kanilang luma at masamang ugali, ang walang katapusang pagrereklamo. Imagine natin, naglalakad sila sa isang disyerto. Sobrang init, puro alikabok, puro buhangin. Nakakapagod, nakakauhaw. At dahil sa hirap ng biyahe, nawala na naman ang pasensya ng mga tao. At ayan na, nagsimula na ang reklamo. Bakit ba tayo dinala dito? Para mamatay lal? Walang tinapay, walang tubig. At ang pinakamatindi, yung milagrosong tinapay na ibinibigay sa kanila mula sa langit araw-araw, yun pa ang nireklamo nila. Sabi nila, ayaw na namin nitong magaan na tinapay. Grabe. So, lahat ng reklamong yan, lahat ng salitang yan ng kawalan ng tiwala, may consequence. At hindi to basta-basta lang, haharapin nila ang isang napakatakot at mapanganib ng kanilang mga ginawa. Dahil sa walang tigil nilang pagrereklamo, parang itinutulak nila palayo ang Diyos. Kaya ang nangyari, nawala ang kanyang proteksyon. At dahil doon, biglang may mga pumasok sa kampo nila, mga makamandag at mababangis na ahas. Biglang-bigla nagkagulo na, walang ligtas. Yung dating ingay ng reklamo, napalitan ng mga sigaw ng takot at sakit habang sunod-sunod na natutuklaw ang mga tao. At doon biglang nag-sink in sa kanila. Naku po, nagkamali kami. Kaya dali-dali silang tumakbo kay Moises, umiiyak at umaamin. Nagkasala kami. Nagsalita kami laban sa Diyos at laban sa iyo. Please, pakiusap mo ang Diyos na tulungan kami. Dito napapasok yung isa sa mga pinakahindi malilimutang bahagi ng kwento, dahil ang solusyon ng Diyos sa problemang ito ay talagang nakakagulat at hindi mo aakalain. Ang iisipin mo ang solusyon ay, okay, aalisin ko na ang mga ahas.
Pero hindi. Iba ang pinagawa ng Diyos. Inutusan niya si Moises na gumawa ng isang ahas, nagawa sa tanso, at itaas ito sa isang poste sa gitna misma ng kampo para makita ng lahat. Ang weird, di ba? Isipin nyo, anong magagawa ng isang tansong ahas laban sa kamandag? Parang hindi ka panipaniwala. Pero ito yung utos. Lahat ng natuklaw, kailangan lang nilang gawin ng isang simpleng bagay, tumingin sa tansong ahas. At alam nyo ba, gumana. As in, gumana talaga. Yung mga taong nag-aagaw buhay na, yung mga sigurado ng mamamatay dahil sa lason, basta't nagawa nilang tumingin sa itinaas na ahas, boom, agad-agad gumagaling sila. So, para malinaw ha, hindi yung tasong ahas ang may magic. Walang kapangyarihan yung metal. Ang paggaling ay nanggagaling mismo sa Diyos. Yung simpleng pagtingin lang sa ahas, yun yung paraan nila para ipakita ang pananampalataya nila. Parang sinasabi nila, okay Lord, nagtitiwala kami sa solusyon mo kahit hindi namin ito lubusang maintindihan. So, ito ang tanong para sa ating lahat. Kapag tayo naman ang nasa mahirap na sitwasyon sa isang detour ng buhay, anong pipiliin natin? Magreklamo tungkol sa problema o hanapin ang solusyon na ibinibigay sa atin? Kasi ang aral dito, simple lang. Kahit gaano pa kahaba ang paglihis sa daan, ang pagtitiwala ang pinakamahalagang bahagi ng ating paglalakbay.